Handa mo bang tanggapin ng isang tao na bigla na lang nawala at muling nagbalik makalipas ang mahabang panahon? Yung iniwan ka sa oras na kailangan mo talaga ng kasama sa buhay para labanan ang mabibigat na problema? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Masayang nagmamahalan ng magkasintahan na si Jason at Christine. Alam nila sa kanilang sarili na sila na ang magkakatuluyan sa panghabang buhay. Buntis na din naman ang dalaga kaya kailangan na talagang maghanap buhay ng binata. Swerte naman si Jason dahil natanggap siya bilang isang waiter sa ibang bansa. Nangako ito kay Christine na sa kanyang pagbalik ay magpapakasal na sila at bibigyan nito ng magandang buhay ang kanilang magiging anak. Magpapadala ka ng sulat ha? Mamimiss talaga kita, Jason. Palagi kang mag-iingat at palagi mong tatandaan na mahal kita. Ihintayin ko ang pag-uwi mo, mahal. Malungkot na sabi ni Christine. Siyempre naman uuwi ako. 2 taon lang naman ako sa Japan. Tapos uuwi na din ako para pakasalan ka. Sagot ni Jason. Lumipas ang 2 taon ay masaya naman ang binata sa kanyang naging trabaho. Malaki ang sweldo at sa wakas ay nakaipon na siya ng pera. Kaso nga lang sa hindi inaasahan ay naaksidente siya sa ibang bansa. Ito na sana ang huling araw at uuwi na siya. Matagal na hindi nagkamalay ang binata at simula noon ay hindi na ito nakakapagpadala ng sulat kay Christine. Higit sa lahat ay nagkaroon siya ng amnesia. Parang kahapon lang ang nagdaan simula nang maalala niya ang lahat. Muli ay naalala niya ang kanyang mag-ina na naghihintay sa kanya. Iyak nang iyak si Jason nang dahil doon. 6 na taon na din kasi ang lumipas at ngayon niya lang naalala ang bagay na to. Iniisip niya na baka may asawa at anak na sa iba ang kanyang minamahal na babae. Ngunit desidido siyang makauwi sa Pilipinas. Masayang masaya naman si Jason nang muling makauwi sa kanilang bayan. Ibang-iba talaga ang pakiramdam na ikaw ay nasa sarili mong tahanan. Ang dami nang naitayong mga bahay dito. Dikit-dikit na. At kung sino-sino na ang nakatira. Sabi ni Jason sa kanyang isipan. Naalala niya noong nagpaalam siya kay Christine. Ngunit ang tanong niya sa kanyang sarili ay handa pa ba siyang pakasalan ng dalaga? O baka naman ay may asawa na ito? Ay nako, parang naliligaw na ata ako ah. Sige na nga, makapagtanong na lang sa mga tao. Siguro naman ay kilala nila ang aking nobya, sabi nito sa kanyang sarili. Sobrang dami na talagang pagbabago. Dating mga bahay kubo ngunit ngayon ay mga bahay na bato. Naisipan niyang magtanong sa isang ale na tindera ng pandesal na baka alam niya ang direksyon ng kanyang pupuntahan. May isang batang babae naman ang tuwang-tuwa sa kanyang nakita. Paano naman kasi ay maganda talaga ang sasakyan ni Jason. Bagong-bago pa at higit sa lahat ay mayayaman lang ang nakakabili nito. Palibhasa sa probinsya ay kakaunti lamang ang may sasakyan. Pag meron ka nito ay titingalain ka na at higit sa lahat ay mayaman ka. Ate, pabili nga po ako ng pandesal. Tsaka baka po may tinda kayong tubig kasi nauuhaw na po talaga ako. At oo nga po pala, saan po kaya dito ang Barangay 2? Tanong ni Jason sa tindera. Ngunit sumingit naman sa kanilang usapan ng batang babae na manghang-mangha sa kanyang sasakyan. Ako po, alam ko po kung saan yun. Doon po yun sa aming barangay. Masayang bati ng batang babae na si Jillian. Ah, oo si Jillian. Taga Barangay 2 yan. Ituro mo nga sa kanya kung saan ang direksyon. Nakangiting sabi ng tindera sa batang babae. Natatawa naman si Jason sa kanyang nakita. Talon kasi ng talon ng bata na para bang sobrang saya nito na kinausap niya ito. Ang ganda naman po ng sasakyan nyo. Pwede ko pong ituro sa inyo kung saan ang lugar na yon. Pasasakayin nyo po ba ako? Medyo malayo-layo din po kasi. Sabi ni Jillian kay Jason. O sige ineng, sumakay ka na. Malayo-layo din pala. Hayaan mo pag naituro mo sa akin ang daan ay bibigyan kita ng pasalubong. Nakangiting sabi ng binata. Tuwang-tuwa ang bata nang makasakay sa kanyang sasakyan. Sobrang lamig daw sa loob nito dahil bukas ang aircon at higit sa lahat ay may TV sa loob. Ang sarap naman po pala sumakay sa kotse. Ito po ang unang beses na nakaranas ako nito. Sana mayaman din po ako.
para magkaroon din po kami ng sasakyan paglaki ko. At ano nga po pala ang gagawin niyo sa Barangay 2? Masayang tanong ni Jillian. May hinahanap lang ako. Yung asawa ko, tsaka ang aking anak. Sagot ni Jason sa tanong ng bata. Ang swerte naman po nila. Siguro, kilala ko po ang anak nyo at baka kalaro ko po siya. Masayang sabi ng bata. Ikekwento ko po kay nanay na nakasakay po ako sa magandang sasakyan. Magiging masaya po yun at di makakapaniwala sa ikwekwento ko po sa kanya. Dagdag pa nito. Ngunit kinabahan naman ang bata dahil hindi agad siya nakauwi. Nakipaglaro pa kasi ito sa ibang bata bago siya bumili ng bagay na iniutos sa kanya ng kanyang nanay. Nako, mapapalo ka na at hindi ka na ulit palalabasin. May dalang walis ang nanay mo. Pangaasar ni Jason sa batang babae. Sobrang lapit talaga ng loob niya dito. Pero sige, huwag kang mag-alala ha. Ako na ang bahala. Sasabihin ko na lang sa kanya na sinamahan mo ako. Kaya ka hindi nakauwi ka agad at may pinuntahan pa tayo. Ako na ang bahalang humingi sa kanya ng paumanhin. Dagdag ng binata. Nay, ito na po ang pinamili ko. Pero aalis din po ako kasi sasamahan ko po si Manong sa kanyang paghahanap. Uuwi din naman po ako kaagad. Sigaw ni Jillian. Inilapag na lamang nito ang kanyang pinamili sa harapan ng kanilang pintuan. Sabay sumakay ulit ito sa sakyan. Nakita naman ni Jason ang harapan ng bahay. Marami itong alagang ibon. Naalala niya tuloy ang kanyang nobya na si Christine na mahilig sa mga ibon. Naisip niya din ang masasaya nilang alaala kaya matagal siyang napatitig sa bahay na yun habang nag-iisip ng mga masasayang nakaraan. Pero sa tagal ng panahon niyang nawala ay hindi niya na inaasahan na muli siyang babalikan ni Christine. Ang gusto niya lang naman kasi talaga ay ang makausap ito at sabihin na sana ay maging masaya na ang dalaga sa piling ng iba. Manong, tara na po, sasamahan ko po kayo. Excited na sabi ng batang babae. Ang akala niya ay uuwi na ito, ngunit hindi pa pala. Ay, pasensya na. Akala ko naman na iiwan mo na ako dahil kaya ko na namang maghanap mag-isa. Baka hanapin ka pa ng nanay mo at ireklamo niya ako sa barangay. Nakangiting sabi ni Jason. Ngunit ang gusto talaga ng bata ay samahan siya sa paghahanap. Ngunit mabilis na pagbukas ng pintuan ang kanilang nakita. Agad na bumaba si Jillian nang dahil sa takot. Ang payo kasi ng kanyang nanay sa kanya ay huwag sasama kung kani-kanino lamang at usos kasi sa panahon ngayon ang nawawalang mga bata. Jillian, ikaw talaga. Ang kulit-kulit mo. Ano bang sabi ko sa'yo? Umuwi ka kaagad. At kung kanino-kanino ko pa sumasama, pinag-aalala mo talaga akong bata ka. Galit na sabi ng nanay ng bata. Sinamahan ko lang naman po ang mayamang lalaki. Hinahanap niya daw po kasi ang bahay ng kanyang mag-ina. Mabait naman po siya at higit sa lahat po ay masaya naman po ako dahil nakasakay po ako sa kotse. Malungkot na sabi ng bata. Ngunit nang makita ni Jason ang babae ay gulat na gulat siya. Si Christine ito at agad na pumasok sa kanyang isipan na si Jillian ay ang kanyang anak. Tumigil ang kanyang mundo at agad na binuksan ang pintuan ng kotse. Gulat na gulat naman si Christine sa kanyang nakita. Agad namang pumasok ang batang babae nang dahil sa sama ng loob. Jason? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Christine. Ngunit malungkot ang binata sa kanyang pagpapaalam. Alam niya naman na masaya na ang kanyang nobya sa piling ng iba matapos niyang mawala sa mahabang panahon. Gusto ko lang magpaalam sa iyo. Alam kong masaya ka na at ayaw ko namang guluhin pa ang pamilya mo. Hindi ka makakapaniwala sa sasabihin ko pero naaksidente ako, Christine, at nagkaroon ako ng amnesia. Patawad dahil hindi ko natupad sa iyo ang pagpapakasal pero gusto ko lang talaga humingi ng patawad at paalam. Malungkot na sabi ni Jason. Muli ay nagpatuloy ang binata sa kanyang sinasabi. Mahal pa din kita at parang kahapon lang ang lumipas. Pero okay lang sa akin dahil kasalanan ko naman ang lahat, dagdag ni Jason. Pagkatapos ito ay tumalikod na siya upang sumakay sa kanyang kotse. Nagulat naman siya nang bigla siyang yakapin ni Christine mula sa kanyang likuran. Wala akong iba, Jason. Ikaw lang at wala nang iba.
Tapat ang pagmamahal ko sa iyo at talagang umaasa ako na muli kitang makikita upang tuparin mo ang pangako mo sa akin. Umiiyak na sabi ng dalaga. Tumulo din ang luha ni Jason. Hindi siya makapaniwala na sa haba ng panahon ay hindi siya ipagpapalit ng kanyang nobya sa iba. Kaya din pala malapit ang loob niya sa bata dahil ito ay ang kanyang anak. Narinig naman ni Jillian ang lahat ng kanilang usapan. Mayaman na po kami. At ang mayamang lalaki pala ay ang aking tatay na kwento sa akin ni nanay na isang araw daw ay babalik. Masayang sabi ng batang babae. Hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Kahit matagal na ang lumipas ay sila pa din talaga. Naituloy ang pangako na pagmamahalan na walang hanggan. Nang dahil din sa malaking halaga ng pera na natanggap ni Jason sa kanyang pagkakaaksidente sa trabaho, ay nagkaroon siya ng malaking halaga ng pera. Nakapagpatayo ng mas malaking bahay at nabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang nobyang si Christine, pati na rin ang kanyang anak na si Jillian. Araw-araw niya itong ipinapasyal sa mga mall at ibinibili ng mga bagong damit at mga kagamitan. Talagang kung tunay mong mahal ang isang tao, ay hihintayin mo ito kahit gaano pa katagal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano man ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. Mga Kahuana Tales, God bless us all.